Po, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 9, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Glorieta 4, sa may Fogo de Chao Courtyard Drive, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Boss DJ Oven Roasted Chicken sa may area street nyo, Lower Bikutan, Taguig. O naku po, ay naku, matraffic. Okay, so yan, wala na tayong magagawa. Natanggap na natin yan, na-receive na natin yan. Kailangan natin i-attend. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At habang tayo ay papunta doon ay makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan.
ang disgrasya sa kalsadang ito sa Kidapawan City sa Cotabato. Paliko ang SUV nang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo at diretsong tumalpok sa sasakyan. Sa lakas ng impact, wasak ang motor. Nagapak sa kalsada ang rider. Dead on the spot siya. Base sa investigasyon, sangkot sa drug racing o arirahan ng biktima. Iniimbestigahan na yan. Sa Candelaria, Quezon, tatlong truck ang nagkarambola sa Maharlika Highway sa barangay Manila Sur. Nag-umpisa raw ang aksidente sa sagian ng magkasalubong na truck, isang pa Bicol at isang pa Maynila. Sugatan ang dalawang driver. Sa bayan naman ng Infanta, bumangga sa minibus truck ang isang motorsiklo na nalapat ang ospital ng rider. Lakas ng ulan. Patay rin habang sugatan ang angas niya. Nakapulan naman ang truck driver na naharap sa asunto. Ako sila yan para muli ng PRTV News na distribution para sa Pilipino. Ibang mag-aaral sa pagpagpag ng Inamesa sa Lapu-Lapu Elementary School at Davao City. Yan ang umanang kalagkalitan, Network Davao City Student, Brazil, Football. May sakit ng minor injuries ang isang dito at kanina mga estudyante sa Grito matapos ibigay ng kisame sa kanilang classroom sa Lapu-Lapu Elementary School sa Barrio. Pero may ilan ang nasugatan dahil sa pagbigay ng kisame. Nasa ikatlong palapag nangyari ang insidente sa school building na simulang gamitin noong 2017 na ginagawa na ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways at inaalam kung ano ang naging sanhi ng insidente. Natatagda namang i-repair ang nasabing classroom. Ipinatupad muna sa ngayon ang blended learning hanggang sa matiyak na ligtas ng gamitin ng classroom. Mula sa SMR Davao City, Colonel Poco ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Nakawi ang isang tindera matapos niyang manlaban sa kawatan na pumasok sa pinagtatrabahuhan niyang bakery. May umaarangan ang balita sa SMR News Davao correspondent Lorraine Egonia. Hindi akalain ng pamilya ni Victory Lucena na ito na pala ang huling video na makikita nilang buhay siya kasama ang kanyang mga anak. Kahapon ng madaling araw, Dito na tayo. Kailangan i-validate. Matatandaan at mga
proyekto kontra baha na kanyang napuntahan sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya panigurado umano na madadagdagan pa ang bilang ng mga ghost project na malalaman ng kanilang ahensya. Sabi pa ni Dizon, hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga proyektong substandard, pero isa raw yan sa mga tututukan nila. Karamihan sa mga na-discovering boost flood control project ng mga ahensya ay hawak umano ng mga kontratista na pasok sa top 15 contractors na may pinakamaraming hawak na proyekto dito sa Pilipinas. Importante naman para sa ICI ang impormasyon na ito, lalo pa at pwede itong magsususi para mapabilis ang pagsampa ng mga kaso sa mga dawit sa mga anomalyang flood control project. Malaking bagay yung direction na binibigay ng mga data information na ito. Kasi we will look into those. And kung meron mga ibang district or regions na pwede natin tignan, kompleto na yung mga documentation ng evidence na yun. So, malaking bagay talaga nakita ng validate ng report natin. Patuloy rin na makikipagtulungan ng komisyon sa AFP at DSB para sa mga dagdag na tauhan sa kanilang gagawin na pag-instruction sa mga flood control project. Yung number na yun ay nagagalit sa unidentified number. Pero again, kasi hindi mga traditional na Texas Economic, ang pinakapunta pa rin natin sa mga indicators sa sapat na at narapat na hijack sa mga Texas. So, yung ako mga... Maraming salamat ha. Salamat po. Again, maraming you said maraming po na here. Salamat. Isang tagong paraiso ang dinarayo sa bayan ng Hulay, Lanao del Norte. Payapa at tahimik malayo sa dating magulo at maingay na tunog ng gera. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Sinigan correspondent Jam Nueva. Yan sa mga bundok ng minsan pinahilihan ng gera, ngayon ay maririnig na muli ang tunog ng pag-asa, ang lagaslas ng tubig mula sa Ambaga Waterfall. Hindi na bala ang marinig, kundi ang hingin ng kalikasan. Sabi nga ng mga tao dito, ang tubig parang buhay. Kahit ilang ulit masaktan ng unos, patuloy na umaagos. Tinawag itong Ambaga dahil sa lakas ng bagsak ng alon na tila iyakap ng kalikasan. Sa layong ilang metro, ramdam mo pa rin ang binting ng bawat bagsak ng tubig. Parang puso ng mulay na muling tumitibok. Bago mo masilayan ang ganda ng talon, kailangan mo ng sumuong sa malamig na tubig. Sa ilalim nito, may mga pulang bato na parang bang natural foot massager. Parang paalala ng bawat hakbang na nagdala sa bayan sa kapayapaan. Ito rin ang madalas na pasyalan ng mga lokal, paliguan ng mga bata, pwede rin maglaba at mag-igib ng tubig. Sa maliit na agos na ito, buhay ang pinaiikot ng buong komunidad. Mahalaga po ang waterfall na ito po dito sa mga taga-poblasyon at sa municipality po ng Munay dahil ito po yung pinaka main source of water ng mga sitio na malapit po dito, gaya po ng sitio Pakistan at meron din pong sitio Lumyorong dyan. Dito po sila naglalaba, dito din po sila umigib ng tubig na pang-inom, and then dito rin po kami naliligo. And then also, meron din pong mga bibisita dito ng mga turista from other municipalities and for example, tulad na Vilpur, during Idul Fitr po at Idul Adha, nagpupunta po kami dito lahat, nagtitipon-tipon to celebrate. Gano'n ang lokal na pamahalaan na gawing ecotourism circuit ang Munay. Hindi lang dahil sa ganda ng falls o ng underground river, kundi bilang simbolo ng pagbabago mula sa bayan ng digmaan patungo sa bayan ng pagbangon. As for the LGU Munay, we are planning to have a concrete road to give road access for the tourists. And we are planning also to have a hanging bridge para po yung mga tao dito sa kabilang sa kabila, pwede po makatawid dito sa highway. And then we are also planning to have steps for the tourists also to mas mapadali sa nila ang pagbaba sa bago po. And then sa late pa, kasi ang late pa kasi
Marami pinagkukuha na ng tubig. Marami pinanggagalingan. And like, sa lipa po sila nag-iipon. And then, ito ang po, Abaga po. And we're also planning to have hanging bridge sa lipa po. Sa bawat patak ng tubig ng Abaga, may kwento ng pagkakasulo. Ngayon, sa Munay, ang kapayapaan ay hindi na pangarap. Umaagos na ito. Malinaw, malamig, at totoo. Mula sa Munay Lanao del Norte, Villanueva ng PRTV News. Nagseserbiso para sa Pilipino. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. 77 days na lang, Pasko na. Ako si Winnie Airport. At ako naman, Jack Batangones, para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na. Arangkada Balita. Mabangon, sama-sama lang kahit mahirap. Magtulungan para ibubuti na ng lahat. Tayo ang likod, tayo ang kapamilya. Merong isang kasinungalingan ang humahabol sa kanila. Okay. Ang ganda, parang ayaw niya pa-spoil lahat, no? Maganda to kasi right after this interview, papanood nila ang trailer. So, I don't want to spoil anything. Pero yun, parang your four friends, this is centered on like friendship, love, family, and most of all, I think, ang special nito because it's about womanhood. Alright. It's women empowerment, different situations, different kinds of women, and how do they approach their problems in their life. More than it's a suspense and thriller. Okay. Parang ang laking part din yun, what life is. You mentioned Charlie suspense, thriller, multi-genre. Itong What Life Brings to. Yes, of course. Makikita nila lahat. May drama, may comedy. May comedy? Yes, may action. Ikaw ba ang comedy dito? Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn left. Natutulungan ko lang yung sinabi niya na yung line na yun, yun yung nag-change ng buhay ng apat na binuno. So, yun yung kailangan nila abangan. And a new line sa bawat character. Yes. Oo, may tinatag pang bawat character. So, I think yun yung dapat niyo abangan. Janela, pagdating naman sa acting, parang acting showdown to, no? Kayo apat ang gagaling nyo na, sinamahan pa ni Drake, saka ni JF de Guzman. Tama ba? Oo, bigayan talaga kaming lahat. Hindi lang kaming apat, syempre kasama namin nga dito si Jake, JM. So, target ng biktima ang sasakyan na inaalok nila sa mababang presyo. Pagkabot ang pera sa dalawang suspect, agad silang inaresto ng mga pulis. Grabe ka nun. Bakit kaya? Kwento ng biktima, naengganyo siyang Pilipina sedan na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Pero nagsumbong siya sa mga pulis dahil sa kahina-hinalang transaksyon ng mga suspect. Naano po ako sa mura po kasi na halaga tapos magaling po sila maging ganyan dyan. Hindi ko naman po alam na peki po yung mga papilbusan at saka modus po pala nila yun. Ayon sa pulisya, talon-gasot-gas ang tawag sa modus. Yung mga kinuha po ng ating po mga kabayan sa mga any car financing companies at kapag hindi na po nila kayang bayaran yung kanilang po mga monthly dues, that's the time po no, na maaaring maitalon or makuha na po nila or nakawin na po nila mismo sa mismong financing company para ibenta naman po sa ibang tao. Nakumpisa ng mga otoridad ang dalawang pinagkota sa sakyan. Nahulihan din ng baril ang isa sa mga suspect. Ito pong .22 caliber na baril po na ito ay may papel pero hindi po lisensyado. Ito po daw ay hiram lamang ng ating pong suspect na nahuli. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis. Matapos mapag-alaman na may tatlo pang sasakyan na tinatago ang mga suspect sa isang garahe sa Mandaluyong City. Doon na-aresto ang sinasabing financier ng grupo. Depensa ng isa sa mga suspect, Bali po ay hindi po kami ng mga sasakyan. Pinapabenta lang ito. Yung baril naman po is not working naman po yan. We are still digging pa para po malaman pa kung meron pang mga grupo na involved para po ito. iniimbestigahan na rin ng HPG kung sino ang nasa likod ng modus at kung paano nakuha at nabibenta nila ang mga nahatak ng sasakyan. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
Simulan natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Ross. Ariel, meron ba tayong bagyo o low pressure area, lalo na yung kanilang napakalakas na ulan at mga kulog at kidlat? Kabayan, mahinang hangin mula Timog Kanluran o yung southwesterly winds ang nagpaulan sa may Visayas at Mindanao, habang sama ng panahon ang nakaapekto dito sa may central at southern Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Huwebes na umaga nabuo ang low pressure area sa may West Philippine Sea na huling namataan sa layong 215 kilometers kanluran ng Calapan Oriental, Mindoro. Alas 3 po yan ng hapon. Hindi inasang magiging bagyo ang LPG at posibleng malutaw kung makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala nakapasok naman na ng CER ang tropical storm Nasri bago magalaw na po ngayong hapon. Ito po ay binigyan ng local name na Kedan. Huling namataan ang tropical storm Kedan sa layong 1,370 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagpuntong hanggang 90 kilometers per hour. Mabilis po ang pagkilos ng bagyo pa north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Sisilip lang talaga ang bagyong Kedan dahil posible ngayong gabi po o bukas, yan sa madaling araw ay makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pang iinit yung hangin mula sa Timog Kanluran, mga dala pa rin po yan ng mga pagulan, at kahit mababawasan na yung ulan sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao, posible pa rin po yung mga pagbaha at pagong ng lupa, kaya manatiling alerto at handa sa mga kapamilya. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 10 sa Mindanao, uulan po sa umaga, sa Cebu ay Bela po, habang hapon pa ang saan pagulan sa mas maraming bahagi ng Mindanao, lalo sa Luzon at sa ilang lugar sa October 10. Tagapihan na pula ng ulan sa buong Mindanao. Sa Visayas, maraming mga pinamilang at ngayong araw at mapalakas po ang buong Panginoon sa may marami at may northern Metro Occidental. Ako hindi naman naasahan sa mga pagkakas sa kawas at marami ang bahagi pa ng Metro at sa dito po ang Luzon at sa South Carolina. Yung araw din sa ulan sa pagkakas ng Panawan at pagkalubog pa po ng araw, posible ang mas mataas ang tsansa ng mga pagulan. Yan ang update talaga ng panahon. Ako po, si Ariel Rojas. Ingat sa pagkakita. At susunod, mga establishmento o obligahin na magdaan ng mga charging station para sa electric cars. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Patrol sa DZFM. May bagong swabing energy. New Coverite. Ang sarap. Refresh. Coverite. Level back flavors and less sugar. Coffee. Without any excess caffeine. With vitamin A. New Coverite. Proper diet and exercise. Jojo Garcia to. Bili na sa suking tindahan. True Cobra Wrap. Less sugar at less caffeine. The Cobra original flavor. May L-theanine at vitamin E ba? DZFM. Numero 1 sa aksyon. Ang oras, 13 minutos, makalipas ang alas 7 ng gabi. Salamat ha. Alam mo, hira na yung tapat ngayon. Kasabisyo kasi ako, kaya alam ko masama ang magnakaw. Patrol sa DZFM at DZFM Teleradyo. In 200 meters, turn right onto Colonel Bravo Street.
Department of Energy ang mga establishmento, privado man o pang-publiko, na maglaan ng mga charging station para sa mga electric vehicles. Pinag-aralan na rin ng Land Transportation Office na baguhin ang disenyo at kulay ng plaka ng iba't ibang klase ng e-vehicles. Tatlong dahilan ni Randy kaya bumili ng electric vehicle para makatipid, makatulong sa kalikasan at makaligtas sa number coding. Pero gaya ng ibang e-vehicle owners, may isa pa rin si Randy na abutan ng low bat sa kalsada. Ang tawag dyan ay range anxiety. Pero karamihan naman sa mga bagong e-vehicle, malayo na ang maaabot sa full charge. At kung hybrid naman, may system pang fuel para mag-insulin ang charging. Dami naman sa kabilang na ang mga condominiums that fall sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. Obligado ang mga private at public offices at buildings, pati na mga expressway na maglagay ng mga charging stations para sa mga e-vehicles. Yung mga nakikita natin sa kasalukuyan ng palitada, dalawa, tatlo na charging station doon sa ating mga parking lot sa mall, mukhang kulang yun. 10% naman ng fleet ng gobyerno target palitan ng electric vehicle sa 2026. Kaya kailangan ng charging station para maalis ang range anxiety. Ang pag-desig natin talaga na lahat ng gumagamit ng electric vehicle, lalo na In mga 100 bagong meters, turn left onto wala Colonel silang Salazar. agam-agam pag bumabiyahe sila. Pag pumunta sila sa mga lugar, alam nila meron silang pagkakataon makapag-charge. Samantala, hindi na kailangan ng sertifikasyon ng mga green vehicles. Napalitan ang kasalukuyang green lane. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Office ang mga pagbabago sa disenyo at kulay ng mga tanging ang kulay green ang dapat pinabulaan ng din ng LTO ang sinasabing may namimeke ng street lane. Continue straight at the first intersection. Then, in 50 meters, turn na right. kailangan ng ilang buwan para mapaghandaan ang bagong plaka para sa mga e-vehicles. Kaya malamang Turn right onto Colonel Balaka Street. may presenta sa publiko. Dinanggi ng Malacanang ang pangalan ng Securities and Exchange Commission o SEC na pumalo sa 1.7 trillion pesos Continue for ang nawala 400 sa market meters, then value ng turn mga left onto kumpanya Magsaysay sa stock Road. market. Higda ng walo sa pangamba ng mga negosyante sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Ayon sa Malacanang, ang pinuno ng SEC ang umamin na sa isang gawa-gawa lamang na social media post ang naging basihan ng kanyang pahayag ng Patrol Katrina Junic. Dahil umano sa pagdaalarma ng mga namumununan sa Pilipinas sa labing at lawak ng korupsyon at nawala ng integridad sa bansa. Ayon kay Frederick Co, Federal Administrative
and falsely sensationalized. Sana po, kung tayo magpapa-noko po sa fake news. Ayon kay Go, maging mga opisyal at brokers sa Philippine Stock Exchange, In 80 meters, maging ang turn left. impormasyon talipati noong October 7. Bago sa dating sa nasa 1.58% lamang at 12% ang ibinaba ng stock market mula August 11 hanggang 29 sa iyong taon. These are all easily verifiable. Public knowledge po lahat ng detalye po na to. Itinanggi rin ni Go ang mga haka-haka na nagsisialin sa In nagpalo ang mga 300 foreign meters, investors turn sa right Pilipinas onto Everlasting dahil sa Street. talabak na katiwalian sa pamahalaan. Patunay anya rito ang nakatakdang pagpasok ng isang semiconductor business mula sa South Korea sa inaasahang pagpapasok ng $1 billion. I believe the negativity is overblown. The swiftness and decisiveness of the president shows the resolve of the government to clean up corruption, which boosts the economy and builds confidence. From the formation of the Nang tanungin si Go kung may parunsang maaaring harapin ng SEC chairman sa kanyang maling pahayag, Thank you. May you all have a wonderful lunch. sa isang pahayag inamin ni Lim na nakuha niya ang In 80 impormasyon meters, sa nakala turn ng right. kapani-paniwalang ulat na napag-alaman niyang gawa-gawa ng pala. Ani Lim, pinagsisisihan niyang maaaring pinagmula ng kaguluhan o pag-aalarma ang kanyang naging pahayag. Nais lang umano niyang bigyan din ang kahalagahan ng integridad sa merkado at ang pisalang na idudulot ng katiwalian sa kumpiyansa ng mga investors sa bansa. Aminado naman si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolona Jr. posibleng mas mababa kaysa sa inaasahan ang paglago ng ekonomiya ngayong taon. The reason we were underperforming Maliit ah. is, I think, Tama po, pupunta sa inyo ito. in large part Oh. because of the governance Ha? issues related to infrastructure. Ang liit It ah. depends on what we do, what the ICI does, what all this In investment, 70 meters, where this turn left onto investigation GHQ is. We Road. need a credible resolution of this issue. Para sa isang market analyst, mayroon talagang pag-aalinlangan sa merkado. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Pero, kakayanin pa rin namang Mas lang makabawi. sana kung walang mga nakaparte. uncertainty, one way or the other, markets will come to a grounding. There are still good things to take a look In at. 40 meters, turn left. Growth prospects. Ayon naman sa Federation of Philippine Industries, mas lalakas ang kumpiyansa ng mga negosyante kung maipapakita Di ay, malaki din ang daan. Ang nakakaano yung mga nakapark. Okay lang ganito, nakapark isa lang. Eh, minsan, magdadalawa kasi. Doon nakakatakot. Baka hindi ka na makalusot eh. Production, manufacturing. Sa tala ng pamahalaan, umabot na sa $70 billion ang halaga ng foreign investment sa pumasok sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand In Marcos 80 Jr. meters, turn right onto Herb Street. Wala umanong panahon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sansinin pa ang planong impeachment complaint laban sa kanya na inahain ni Cavite Representative Kiko Barasaga ayon sa Malacanang. Nauna nang ipinakita ni Barasaga mga reklamo sa sasakpa umano ng kanyang kampo laban kay Marcos Jr. dahil umano sa betrayal of public trust at paglapag niya sa konstitusyon sa gitna ng mga issue ng korupsyon sa flood In control 40 project. meters, turn Ayon kay right. Communications Undersecretary Claire Castro, marami ginagawa ang Pangulo para pansinin pa ang naturang usapin. Gayet pa niya, mahirap umanong magkomento sa alegasyon ni Barsaga dahil wala naman ipinakitang ebidensya laban sa Pangulo. Mahirap po kasi makita na walang ebidensya. Madaling makita, madaling magsabi kung ano-ano. Kung wala ebidensya, hindi dapat panggulan. Hindi ang Pangulo na pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas. Hindi para ibaba ang In dignidad 90 ng ating meters, bansa. turn left onto Colonel Espedler Street. Sa ibang balita naman, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Pogo La Union. Ngayong Webes ng umaga, naramdaman din ito sa ilang kalapit na probinsya kung saan kanya-kanyang takbuhan ang mga residente nang lumanig ang lupa. Nagpapatrol, April Rafael. Tahimik na nagtitinda sa isang shopping center sa San Nicolas sa Pogo La Union sa July 17.
Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naitalang pinsala o sekretary mula sa lindol. Pero marami ang nagpapanik-atak. Nag-request po ang mga district hospital ng mga additional In 40 beds. meters, Agaran naman turn po right natin onto na C. i-deploy yung Oriana mga Street. request nila na karoon ng additional beds din. Doon nga nagpunta yung mga students na nag-panic attack. Naramdaman din ang pagdinig sa kalabing probinsya na Benguet. Sa pulis ng PCCB ang pagbagsak ng mga gamit sa isang bahay sa Domingo del Mirador sa Baguio City. Ayon sa may-ari ng bahay na si Madeline Molines, mabilis pero malakas ang naramdaman nilang pagdinig. Akala namin, may na kung walang na-truck kasi nga along the road kami. Tapos, mabilis lang sa parang 18 seconds lang ata, pero malakas pa. So, hindi siya makakatayo agad kasi nakakamilig na tukod. Dahil pa rin sa pagdinig, nagigil ang klase sa iba-ibang kaaralan sa Baguio. Inamigan sa mga estudyante ng San Vicente Elementary School sa takot na magkaroon ng aftershock. Nagsitakbuhan ng mga estudyante habang nakatakip sa ulo ang kanilang mga libro. Lumikas at nagtipon-tipon din ng mga estudyante sa labas ng St. Louis University, Mary Heights Campus. Ayon kay Bayan Patroller Nicole Pancho, agad silang nag-block over and change nang maramdaman ng lindol. Sinalikas din ang mga estudyante sa main campus ng SLU. Samantala, nagsilbi namang evacuation site sa mga estudyante mula sa ibang Sakit paaralan yata. sa lungsod ng Burnham Park. Nagsilabas Abo, din ang ilang mga dito tayo pinapadaan. Ay, ang sakit nito. Turn right onto Road 9. Hindi kaya to. Sa Itogon, Benguet, Hindi kaya. naghahanda ang pamilya ni Bayan Patroller Francisco Mayo Jr. para pumunta Diretso. sa graduation rites ng Hindi kanyang kaya anak sa dito. Baguio City nang maramdaman nila ang lindol. Agad silang lumabas ng bahay para matiyak ang kaligtasan. Walang nahitanang nasugatan sa mga bayan sa Benguet na naganap ng lindol. Dito? Ayon sa Tigo, sumama ang magnitude 4.4 na lindol sa Pogo de Leon bandang alas 10:30 ng umaga. May lalim itong 23 kilometer. Hindi po tayo nag-expect ng damage dito at hindi po tayo nag-expect na aftershock. Naitala ang pinakamalakas na pagdinig o intensity 4 sa Pogo at Sumada Leon at sa Baguio City. Intensity 3 naman sa Itogon, Benguet, Iliasis, Pangasinan at San Fernando. Turn left onto Calion Street. ABS-CBN News. Wala. Iba na dito. May bagong dila ang Pwede dito. Hindi ako makakalabas mo dyan. Nasungkit ni President ng Corona habang first runner-up naman ang pambato ng Pilipinas. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ng pageant. Ngayong taon, dahil naranasan mismo ng mga kandidata ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu habang rumarapat sa Gila Night. Nagpapatrol, Junior Krishnan. Padaanan eh. Sa mga pagmotor lang. Ng 42 kandidata ng Miss Asia Pacific International sa coronation, ngayon pinagsabihin sa Cebu Coliseum. Mula sa swimsuit gown, evening gown competition at question and answer. Si Miss Philippines Anita Rose Gomez, swimsuit pa lang, ipinakita na ang kanyang galing sa pag-asa. Trending din ang kanyang 19-inch waistline. Elegance of choice na lang sa Magsimula na tayo. Ingat sa pagmamaneho. Kumaliwa. Pagkatapos kumaliwa sa M. Franco. Isa ka rin. Kaluwang din ang sinasabi niya. Hindi kaya yan. Kumaliwa. At si Miss Brazil Isabella Fernandez ang nabili ng Miss Asia Pacific International 2025 crown. Arriving in 6 minutes at 7:38 p.m. This route is toll free. Kaya yan. Hindi pinanggalingan natin kanina. Hindi pwede. Hindi kaya yan. ng Miss Asia Pacific International ngayong taon dahil naranasan mismo ng Mythic Beat ang 6.9 magnitude. Ba't hindi nyo sa ulado yung ano, daan papunta sa inyo? Dito po, pag galing South Signal, hindi po. Angkas. Ano na meron? Hindi pwede. Tayo makakataan dyan. Tumulong pa ang mga kandidato sa peace effort para sa mga salatan ng lindol. Lino
So, pwede pong lumabas dito? Ano din yan? Maluwag yung kalsada dyan. Papunta sa no? Sa may Lower Bikutan? Ano? Lumabas na rin naman dyan. Diyos ko. Hindi pwede to. Oh, Kumaliwas sa Colonel Espadilla. Pagkatapos kumaliwas sa Herbs. Pinipilit na bumalik eh. Kumaliwas sa M. Franco. Pagkatapos kumaliwas sa Herbs. Turn right onto Peter Center Street. Kumanan. Pagkatapos kumanan sa J. Punzalan. Wala, doon pa rin tayo pinapadaan sa ano. Yung maliit na yun. Hindi pwede yan. Hindi tayo kasya doon. Continue for 200 meters, then turn right onto Reyes Street. In 40 meters, turn right, then in 40 meters, turn left. Kumanan sa J. Punzalan. Turn right onto J. Punzalan Street. Puro maliit na yun. Ma'am, saan po yung exit dito? Long exit niya. Ha? Long exit. Walang exit dito? Ganda yan. Saan ka punta? Lower Bikutan nakalagay dito sa dito. Reyes. Oo. Pinadaan kasi kami sa ano eh, napakaliit eh. Ano yan? Ang liit kasi yung pinagpadaanan. Ayan, Reyes Street, New Lower Bikutan nakalagay dito. I-drop na natin sila. Grabe yung dinaanan natin. Maliliit na kalsada. Sa Presidente ang panukalang 2026 National Budget ito Agosto, wala pang pondo para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances. Ayan. Magpatay tayo. Ito ng pondo ng Department of Budget and Management ito sa Siyempre. Ito na manifestahan niya ang Traffic eh. na panatilihin sa ilalim ng HUD Program Appropriation ang infrastructure projects sa foreign assistance. Bakit nga ulit nandito sa UAE? Ito tayo obligations natin under foreign loan kapag tayo nag-implement ng foreign assistance project. Eh, hindi ba dapat yung mga ganitong bagay program ito para mas nababantayan? Cannot just relate from our obligation to the agreement that we have. Magsimula na tayo. Ingat sa pagmamaneho. Kumanan sa A. Reyes. Kumanan sa A. Reyes. Piniyak ni Adyong na hinimay ng RC ang panukalang unprogrammed appropriation at walang duplicate entries dito. Pero ipinaliwanag din niya kung bakit hindi inirekomenda ng subcommittee na gawin itong zero. May mga social services kasi na component na kailangan mong i-maintain. For example, mayroon tayong darating na mga calamities. Mostly these are the programs that Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Guevara Avenue. Pagkatapos dumiretso lang sa IRM Road. when it comes to issues on contingency. Pero, kung contingency lang, bakit ang daming items na nakapark dito sa UK? Piniyak ni Adyong na walang ordinary sa panukalang 2026 National Budget. Excuse me boss, tatanong lang saan yung pa-exit dito doon?
exit pa service road. Pa service road yan, pa exit dito. Ano po? Highway. Hindi, tanga. Dead end yan din. Diretso po, tas ano po? Kaliwa. Dito po. Ay kanan. Opo. Tas pag nakarating po kayo sa dulo, Kaliwa ulit. opo, kaliwa. Tas hanggang doon sa may ano, may parang kung ano, yung packet po na Maharlika, tas bababa. Sige, wag tanong ulit na ako doon. Basta dyan, kanan ako, tapos kaliwa, no? Tanong mo na lang po, ano, pauri. Pauri, sige. Salamat, salamat. Ayan, so nagtatanong-tanong na tayo dahil hindi natin kabisado dito. Kasi, kung magbabase tayo sa ways of mga taga-turo, ang daming daan kasi. Tinuturo-turo yung mga daan. Eh, ang liit ng daan, hindi kasya. Grabe. Grabe yung ano dito. Pangit pagka ganitong ano na gabi na dito. Ang hirap ayoko dito. Ang dami na nakaparking kasi kaya ang lilit ng kalsada. Sa araw walang problema, walang yung mga nakaparking. Kahit sa ang kalsada pwede. Eh yan ang hirap pagka dito. Dapat talaga bawal nang magpark sa mga kalsada. Hirap. Mahirap lumabas. Ayan, so maraming salamat po. God bless po. Paalam po. Pagkaraan ng 100 metro.